Davao Regional lang naiwan, no? Davao Oriental. Davao del Norte. Davao City. Kaya pala bias kayo eh, kasi sa Davao City pala kayo. I love Davao. Davao del Sur. Davao Occidental. Ama ba? Pero ako nga hindi nabanggit. Davao del Sur, ma'am. Digos. Hindi ko kadungog. Tacloban. Ma'am, Tacloban, kayo ang dahilan kung bakit nagkakaproblema ang House of Representatives. Kayo talaga, ma'am. Dahil sa inyo, magulo ang House of Representatives. Bakit daw ba ako nandito? Yon ang tanong nila lagi. Unang-una, wala po ako dito for the interim release. Pero nandito po ako dahil sa International Criminal Court at sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil sa ating bayan. Dahil ang dami-dami nating, daghan kitang mulo, dami-dami nating reklamo, ang dami-dami nating gustong makita sa ating bayan, pero hindi natin nakikita yon. Sabi, meron kaming small meeting consultation. Dahil napakahalaga sa amin ang mga input, advice ng Filipino communities abroad. Bakit ba? Dahil kayo yung nakatira, nakatrabaho sa iba't ibang bansa. And therefore, you have seen the best of the world and the best practices of government in the world. And what is our dream? What is our vision? To get that and do it for our country. Diba? Because kaming mga nandoon na hindi pa nakatira or hindi man lang nakatrabaho sa ibang bansa, hindi kami ang may monopolya in my life. Marami po ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo pa siya nakita na ganito kapayat sa mga maalala ninyo sa kanya. Mga panahon na naging mayor siya, na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, hirap siya sa kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong ng gawaing pambahay. Hindi niya magawa yon dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya. Mula nang siya ay pinanganak. Simula sa nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa asawa niya, papunta sa girlfriend niya balik. Nasaan na ba si Maharlika? Ito si Maharlika, meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Yes, ma'am. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa ulit. Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng magmamay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Kaya mga lalaki, kapag kayo ay pinalaya ng asawa ninyo,
wag na po kayong mag-asawa ulit. Diba? Asan ako? Oh, kamusta na siya? Ayun. Hirapan siya. Pangalawa, yung malamig. Kasi kahit daw may heater sa loob, pumapasok pa rin yung lamig doon sa kanyang kwarto. At pangatlo, yung pagkaluto ba ng pagkain ay hindi yung traditional na Pilipino na luto. Naiintindihan namin na sinusubukan talaga doong detention unit na bigyan siya ng pagkain na magugustuhan niya dahil it's culturally appropriate. Pero syempre, sabi nga nung mga Pilipino na tiga-Hague, ang mga Dutch daw hindi marunong magluto ng kanin. Oo. Hindi daw sila. Pero nagpapasalamat kami kasi ilang araw lang na dumating si Pangulong Duterte sa Hague ay gumawa sila ng paraan na mabigyan siya ng kanin or rice sa kanyang meals. Kaya nagpapasalamat kami doon. And syempre, yung lungkot niya na wala siya. Yes, ma'am, isa din yon yung lungkot niya sa walang girlfriend. Pero may I just say, ma'am, no? Kasi magaganda yung mga lawyers niya. Yung isa is a Singaporean Spanish. So Singaporean Spanish siya. Yung isa is Dutch. No? So, at araw-araw yon bumibisita sa kanya. Sa detention. Every morning meron siyang lawyers conference at masaya ako dahil pero sinabihan na namin sila. Winarningan ko, ma'am, sabi ko, huwag talaga kayo magpadala sa pambobola niyan, ha. May I just say na ang Pilipino na lalaki, mambobola talaga yan sila. Kaya sinabihan ko na yung mga abogado, sir, kasi nakita ko na yung maganda talaga. Sabi ko, huwag kayo magpadala sa mga Pilipino na lalaki. Dahil gagawin nila ang lahat na masuko mo ang bataan. Pero pag nasa kanila na ang bataan, ma'am, anong nangyayari? Pumupunta sa Palawan. Pupunta sa Siargao. Pupunta sa Siargao. Yes. Yes. That is what we are working on, and that is what we are pushing for with our senators that are allied with the political party choices sa akin. Swerte na nga kayo, yung mga nanay nyo, sinabi lang sa inyo nurse eh. So 4 na taon lang yun. Sa akin talaga, ang demand sa akin, abogado o doktor. So 8 taon yun. Ganun siya sa akin nung ako ay lumalaki. So ako din, pakiramdam ko rin, nung ako ay lumalaki at nag-aaral, wala din talaga akong choice. Maging abogado o maging doktor o hindi ka makakauwi sa bahay ng mga magulang mo. And therefore, wala kang libreng kuryente at tubig. Ganon yung pakiramdam ko. So nagsimula ako sa med school and then I ended up sa law school and became a lawyer. And yun ang nakita ko na nagbago yung tatay ko sa paningin niya sa akin. The moment na nalaman niya na abogado na yung anak niya. Because apparently, sa mga more sa male lawyers, they find pride and honor kapag meron silang anak na abogado din, kahit isa man lang. And I think ganun din sa doctors. I do not know, but I think ganun din sa mga doktor. Kaya, meron silang
Wala nang ibang paulit-ulit na sinabi sa akin, tatay ko, kailangan mo maging doktor o kailangan mo maging abogado. So it was a childhood with a tiger dad, not an Asian tiger dad, not an Asian tiger mom. Ang pangalawa pong natutunan ko at paulit-ulit na sinabi sa akin ni Pangulong Duterte, sabi niya, you make your own history in this world. So therefore, sa lahat ng desisyon mo, ay hindi ka pwede magturo ng ibang tao sa mga maling nagawa mo sa buhay mo. Kaya ma'am, balik tayo sa iyo. Napapatawad ako ma'am. Hindi ko kasi alam na si BBM. Hindi ko sinasabi ma'am ha, na kasalanan mo at binoto mo si BBM. Hindi ko alam ma'am, talaga totoo. Hindi ko rin alam talaga. Na, ang akala ko kasi, ang buong akala ko ma'am, dahil, syempre di ba, we had that dark past in our country. And the principal figure of that was Marcos Sr. So I was thinking that he would want a legacy that is better than what we had before. So, unfortunately, I did not vet properly my running mate, ma'am. But you know, I'm sure you have doubts about the Marcos already. But you know, ma'am, Senator Amy Marcos is a different individual altogether. And she was the one who was my friend, who is my friend since 2012. BBM I met in 2015. Ano, sorry, 20 before the before the 2020 ay 2020. Yes ma'am, 2020. BBM I met in 2020 when they visited Davao City. So, yes. And as PRD said, you make your own history in this world, and I apologize for that decision, ma'am. To run with Bongbong Marcos. Influence, that you make your own history in this world. Hindi mo pwedeng sabihin, kasalanan ito ng tatay ko, kasalanan ito ng nanay ko, kasalanan ito ng asawa ko, ng boyfriend ko, kasalanan ito ng boss ko. Kasalanan, hindi. Paulit-ulit niya sinasabi sa akin, you make your own history. So you have to own up to all the mistakes, the decisions, good or bad, in your life. That's true. Third, ano nga ba yung third, ma'am? Hindi ka pwedeng umiyak. Kahit anong mangyari, hindi ka talaga pwede umiyak. You cannot cry at all. Ma'am, when I was 5 years old, and this is so traumatic for a 5-year-old. In fact, 5 years old, you don't have memories, di ba? When you were 5 years old. But ako, ma'am, I do. So, nakatira kami sa GSIS, sa Davao City. Natutulog kami sa isang, kasi maliliit pa kami ng kuya ko, natutulog kami lahat sa isang kwarto. So, ang katabi ni, dalawang kama yan, ganyan. Ang katabi ni, Manong, si Mama. Wala pa si Baste noon, ma'am, kasi GSIS pa ito. So, this was in the 1980s. Early 1980s. Tapos, ako and then si PRD. And then, you know, ang bata ba, hindi mo alam kung ano, hindi ko na maalala kung ano yung reklamo ko at ano yung kung sa tuwa kong sapot, hindi na ako makahinumdum. Pero, nabuisit siya sa akin, umiiyak ako, sabi niya, huwag kang umiyak. Sabi niya, tas, di ba, I mean, sinusubukan natin huwag umiyak, di ba? Pero nandiyan pa yung, and then even sobbing is not allowed. Tough love. Oh, really tough love. But it helped me. It helped me become a better person. Strong. So you cannot sob. No sound at all. So you can cry,
but only tears. But you cannot show the tears. Cannot sob. No, not allowed. So I was like, Bakho. And then he said, oh, I've had enough of this. You go out. You stay in the living room and you sleep in the living room.